Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at paki-share na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Pagtuunan natin ng pansin ngayon, kahit na bahagya, yung portion na kung saan nagsalita si PBBM, itong si President Bongbong Marcos, tungkol dito sa mga flood control projects na ayon sa kanya, marami ang palpak, marami ang hindi natapos, at marami daw dyan ay ghost project. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsumula ng pera. 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 Napakasaklap po dahil alam po natin, pagka flood control project, bilyunan po yan. Hindi po magkakahalaga ng daan-daang milyon lang yan. Yan po ay nagkakahalaga ng billions of pesos. At of course, hindi natin titigilan itong sinabi ni PBBM dahil ngayon lang siya nagpakita ng galit, ng disappointment tungkol sa pag-i-insert sa budget at paglalagay ng mga pondo para dyan sa mga flood control projects. Kaya lang, Mr. President, para maniwala ang lahat ng mamamayan, lalo na yung professional sector, kung talagang seryoso ka dito, na gusto mong malaman ang katotohanan dito, na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Gusto mong halukayin ang katotohanan dito. Gusto mong malaman talaga ang totoong halaga, ang costings ng mga project na to at kung talagang nararapat sa isang lugar ang mga project na ganito, i-involve nyo po ang mga technical professional organization dito sa Pilipinas. Naandyan dyan po ang mga organization ng civil engineers, organization ng mga architects, organization ng mga mechanical engineer, organization ng mga electrical engineer, at mga iba't ibang mga professional organizations. Hindi na maulit. So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. We will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. There will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Therefore, for the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Kayang-kaya nyo po magbayad. Kayang-kaya po ng gobyernong pondohan para itap ang mga professional organization na to
nang sa ganon, malaman po natin talaga ang katotohanan dito. Hindi po sapat, I'm sorry to say, hindi po sapat kung ang gagamitin nyo lang sa pag-iimbestiga ay ang DPWH. Alam po natin sa ating puso kung ano ang tama, kung ano ang mali, kung ano ang mas mahalaga at mas makakabuti sa sarili, sa pamilya at sa ating bayan. Ang DPWH po, hindi po natin sa tinatawaran ng kakayahan nila. Sila po ay prone sa mga offer ng mga politicians. Yun po ang katotohanan dito sa sinasabi nyo. Kaya po, kung seryoso kayo na talagang malaman ang katotohanan dito, itap po ninyo lahat ng mga professional organization. Huwag po mga individual persons. Organizations na mga professional dito sa Pilipinas. Kailangan po natin yan. Isama na natin yung mga organization ng mga accountants. Kung talagang seryoso po kayo, bago kayo mawala sa pwesto, ay maging isang napakalaking achievement nyo na talagang magkaroon ng total, complete study at complete findings dito sa sinasabi nyong mga nagkaroon ng mga problema dito sa mga flood control projects. At totoo naman po yan. Magtatanong po kami, ano po ang basihan nila para makapag-derive sila sa mga amount na mga billions of pesos para sa mga projects na yan? Kung ang sasabihin po ninyo ay ginawa ang study ng DPWH, kung ginawa ng gobyerno ang mga pagkukosting dyan, nasaan po yan, ilabas po yan sa website, at ang mga professional organization dito sa Pilipinas ang mag-i-scrutinize. Dahil ang daling sabihin nitong mga matatakaw na mga politiko na ang kailangan ko ay 9 billion, ang kailangan ko ay 12 billion, ang kailangan ko ay 5 billion sa aming lugar. Pero may kumpleto po bang study yan? May kumpleto po bang costings yan? Mayroon po bang mga kumpletong survey yan para sabihin natin na itong lugar na to ay talagang kailangan ng ganito kalaking halaga para sa kanyang flood control project? Isa na nga po dyan sa problema natin dyan, hindi ba? Marami na ngang lumabas na artikulo dyan. Yung tungkol sa 51.7 billion na nakuha ni Pulong Duterte, kasama na rin dyan yung sinasabi niyang flood control project sa Davao City. Na hanggang ngayon, according sa mga report, ay wala naman silang nakikitang mga flood control project dyan. At lately nga, nakita pa rin natin yung problema dyan sa pagbabaha. So, uulitin ko, Mr. President, kung seryoso po kayo dyan, wag po natin iasa sa gobyerno, wag natin iasa sa DPWH ang pag-iimbestiga dyan. Gamitin po ninyo ang mga mahuhusay, malalaking organisasyon ng mga professional dito sa Pilipinas para maging comprehensive ang reporting at ang comprehensive ang maging findings ninyo. Kung seryoso po kayo at gusto nyo talagang malaman kung sino-sino ang gumawa ng pera dyan, Mr. President. Dahil kung kayo-kayo din lang dyan sa gobyerno ang gagawa ng mga study na yan, ng mga investigation na yan, Mr. President, with all due respect, wala pong mangyayari dyan. Wala pong mangyayari dyan. Kailangan po mayroong mga neutral na group, may mga walang mga political interest na mga group, yung mga professionals ng ating bansa, organization, wag individual. Hindi po pwede rin dyan yung mga kukuha ng mga private consultant. Hindi po ganon. Ang akin pong suggestion, gamitin nyo ang mga organization mismo. Yung mga organized group. Budgetan po ninyo, kayang-kaya nyo po yung mga yan. Hindi po magkakahalaga ng bilyon-bilyon yan.
Matitino pong kausap ang mga organization dito sa ating bansa. Bakit hindi nyo po gawin yan? Ulitin ko, Mr. President, gamitin nyo yung mga private professional organization. Hindi sa minamaliit natin ang DPWH, pero sinasabi ko nga po, prone po yan sa mga offers ng ating mga politicians. Gamitin po natin yung mga professional organization ng mga architects, professional organization ng mga engineers, para po maging makatotohanan yan, para po pagbaba nyo, napakagandang legacy nung gagawin nyo. At sana, kung mauumpisahan ito, maging parte na ito. Yung pagtatap sa mga professional organization, maging parte na ito ng gobyerno during yung pag-aaral ng mga budget per year. Gamitin po natin ang mga professional organization. Hindi yung basta kung ano lang maisipan ng mga congressmen, ano ang maisipan ng mga mayor, ano ang maisipan ng presidente, ano ang maisipan ng mga senador. Yun ang ilalagay nilang amount. Nasaan yung complete study po niyan? Nasaan yung complete costings niyan? Dapat po yan lumalabas sa website. Ang nakikita po namin, budget na lang eh. For example, yung sinasabing insertion na kung saan nasasangkot ng pangalan itong si Chis Escudero na 142 billion ata. Na kung saan ang sagot ni Chis Escudero ay napakaliit lang daw nun. Parang 2% lang daw yan sa kabuuan ng budget. At kine-question niya, bakit perfecto ba ang ginawang budgeting ng executive? Kine-question niya rin. Tingnan nyo, sabi niya, tingnan nyo ang ginawang insertions o ang nilagay na budget ng tungkol sa mga infrastructure nitong Kongreso, nung lower house. Hindi po ba typical ito? Typical na sagot ng mga politicians? Pagka nasisilipan sila ng mga ganitong klaseng issue, gaya rin ang sagot ni Sara Duterte. Ganon na ganon. Tingnan nyo ang ginawa nilang intelligence funds. Tingnan nyo ang ginawa nilang confidential funds. Bakit yung akin lang? Bakit hindi nyo isama lahat? Si Chis Escudero, ganon din ang ibig sabihin niya. Bakit yung Senado lang ang tinitignan nyo? Certain issues being raised about you regarding the budget, regarding flood control. How would you respond to those? Madali namang sagutin basta may nagsasalita. Ang hirap makipagdebate kay sources. RG, mahirap makipagdebate kay Anonymous. Pero having said that, in my 27 years in Congress, I have not been known for that. Yung mga ganyang issue at walang napukol na ganyang issue sa akin kaugnay niyan. Pangalawa, sabihin mo ng yung figure na nilalabas nila na ginalawa daw ng Senado ay totoo o malapit sa katotohanan. 150 billion over a 6.3 trillion budget is only 2%. Perpekto yung budget na ginawa ng executive at 2% lamang yung pagbabagong ipinanukala ng mga senador. Tiyak ko na higit doon yung amendments na pinanukala ng mga senador. Gayon din ng Kamara. It's a misnomer and it's simply an accusation associated with the current political climate. Yung ingay sa politika nga. Dahil na rin, magkakaroon nga ng eleksyon at halalan sa Senate President. Pero hindi ako bababa sa level nila. Pinupunto kasi nila donation tungkol dun sa flood control. Now we're in the midst of several severe flooding again. I mean, what do you make of this? How do you view this? Issue yan sa buong budget, issue yan sa buong budget, hindi lamang ng taong ito, pero pag nagdaang taon din. Pero hindi yan issue laban sa Senado. Tingnan mo na lamang sa Kamara kung anong mga panukala nila. Bakit ba nakatuon ang pansin nila sa Senado? Napakaliit lamang naman ng mga panukala ng Senado kaugnay sa bagay na yan. Maraming tiyak ko ang mga panukala ng Kamara kaugnay sa infrastructure na nakita na natin sa mga nagdaang panahon. Yan nga yung naging issue. Nakakatawa nga. Napilit nilang pinapasa sa amin at sa Senado ang bagay na yan. Ang liit lang nung sa amin. 2% lang. Tingnan nyo muna yung iba. Nakita nyo ugali yan? Mga kapatid, mga kababayan. Napakasamang sagot
Nasaan yung accountability? Pag ikaw tinatanong tungkol sa pera, magkaroon ka ng delikadesa. Dahil ikaw ay supposed to be public servant. Magkaroon ka ng delikadesa sa pagsagot. Hindi yung pag tinatanong ka, ituturo mo yung iba. Sara move ang ginagawa mo. Kaya pala ganyan ka na lang sa pagdepensa, sa pag-delay dito sa impeachment. Katakot-takot na strategy na ang ginawa nyo para iligtas si Sara Duterte. Ito kaya ang dahilan, mga kapatid, mga kababayan? Ito kaya ang dahilan kaya ganyan ang aksyon nito mga senador na to? Bukod sa loyalty ng ibang mga senador dyan sa pamilya Duterte, ito kaya ang dahilan kaya iwas na iwas silang mangyari itong impeachment proceedings na to dahil sila mismo ay maraming skeleton in the closet. Marami silang tinatago at natatakot din silang pati sila ay ituro later on ni Sara Duterte. Yan ba ang dahilan? Mr. Escudero, Oh my God. kaya ganyan na lang ang pag-iwas mo na magtuloy-tuloy itong impeachment trial na to. Nagtatanong po kami. Kasi ang sagot mo, standard na sagot na parang sagot din ni Sara Duterte na kung saan sinasabi mo, tingnan nyo muna yung ginawang budget ng lower house. Tingnan nyo ang ginawa nila, mas malaki pa sa amin. So, ibig sabihin, since mas malaki yung kanila, hindi ka na namin tatanungin, hindi ka na dapat imbestigahan. Nasaan ang accountability? Ngayon, kung nagtuturo ka, tinuturo mo ang lower house, tinuturo mo kung sino-sino, bakit hindi ka mag-initiate ng investigasyon? In the meantime, pag ikaw ay nasalang na sa investigasyon, sagutin mo ng maayos. Kung gusto mo, dun ka magturo. Pero having said that, Kung may ituturo ka. Pero, hindi yan dahilan para hindi ka maging accountable dyan sa insertions na sinasabi na yan. Sa ngayon, wala pa kaming nakikitang ebidensya dyan, pero I hope later on, magkaroon nga ng investigasyon dyan at subukan natin, tingnan natin hanggang saan naaabot ang investigasyon na yan. At again, Mr. President, I hope itap nyo ang mga professional dito sa mga professional organizations dito sa Pilipinas katulad sa pag-iimbestiga na gagawin dyan. Kung iimbestigahan nila Senator Ping Lacson yan, kung iimbestigahan nila Senator Tito Soto yan, isasuggest ko rin sa kanila, Senator Ping, Senator Tito Soto, gamitin po natin yung mga private organization ng mga professionals para tulungan kayo mag-imbestiga. Huwag po tayong umasa sa gobyerno para ibigay lahat ng mga kailangan yung information. Itap po natin, budgetan po natin. Pakitain nyo po yung mga legitimate na professional organization sa Pilipinas. Pakitain nyo po, matitino po ang ibibigay sa inyong data, matitino pong report ang makukuha nyo. Katulong na rin ang DPWH kung gusto nyo ipatulungin. Pero isi-shield natin ang DPWH diyan sa mga politicians na yan. Kaya kailangan meron tayong involvement ng mga professional organizations para ma-shield itong DPWH sa gagawing siguradong move, pag-atake ng mga politicians na yan na maiipit dito sa investigasyon na to.
Itong si Chis Escudero, dapat unahin ito dahil napakalaking balakid siya para sa pagtutuloy-tuloy ng impeachment trial. Sinisira niya yung accountability nitong si Vice President. Binibreak nila yung accountability para hindi matuloy. Napakalaking halaga po sa mga mamamayang Pilipino yung accountability. Hindi po dahilan dito yung 2028 election. Mr. Chis Escudero, hindi po dahilan yan. Huwag niyong idahilan yan. Hinding-hindi yaan ang hinahanap ng mamamayang Pilipino. Ang hinahanap ng mamamayang Pilipino rito, ano ang katotohanan dun sa mga accusation. Ang problema sa iyo, Chis Escudero, pati ang lower house hindi mo nare-respeto. Napakaliit ng tingin mo sa lower house. Bastos ka magsalita. Palagi kang binibilitel mo. Masyadong maliit ang tingin mo diyan sa lower house. Kaya ganyan ka. Yung Isa na rin yan sa strategy mo para palusutin itong si Sara Duterte. Ang Supreme Court, ganun na rin. Nag-ruling in favor of Sara Duterte, notwithstanding na nakasulat sa konstitusyon na ang merong sole responsibility sa pagpapile ng kaso, itong lower house. Nasa proseso po nila yan. Ngayon, ang idea ko dyan, itong Supreme Court, kung susundin ng Senado, kung susundin ng Kongreso, ang mawi-weekend po rito ay yung lower house. Yung proseso ng lower house ang pinahihina nila. Ngayon, anong choice natin? Ano yung sinasabi nilang magkakaroon ng constitutional crisis? Ang crisis na to ay ginawa ng Supreme Court. Ang constitutional crisis dito, yung pagpapahina nyo sa sistema na ginawa ng lower house. Sistema na dati nang pinaiiral ng lower house sa pagpa-file ng mga impeachment cases. Yan ang pinahihina ng Supreme Court. So ngayon, ang option dito, wag natin i-break, wag natin sirain yung proseso ng lower house, ng Kongreso. Wag natin sundin ang sinabi ng Supreme Court since kayo naman ay co-equal. Co-equal body kayo ng Senado, ng Kongreso. So bakit nyo susundin yung maling sinasabi nila? Kung kailangan i-weaken natin yung stand ng Supreme Court dahil nga hindi naman talaga tama ang ginawa nila. Hayaan mong sila ang ma-weaken dito, sila ang humina, pero ang Kongreso ay wag ma-break, wag masira ang kanilang proseso. Kasi kung susundin natin dito ang Supreme Court, ay napakadali na lang pong gawin na mabaliwala itong mga susunod na mga impeachment cases. Parang yung ginagawa dati ni Oliver Lozano, ang nasirang si Oliver Lozano, na first day pa lang, may nandoon na siya umagang-umaga, nagpa-file na ng impeachment case. Ito pong ginawa ng Supreme Court, kung siya ang masusunod, mas pinadali niya na po yan. Mas pinadali niya. Masyadong sinira sinira niya kung ano ang nakasulat sa konstitusyon kung paano ang proseso sa pagpa-file ng impeachment case. Napakadali na pong sirain yan kung masusunod ang Supreme Court. Yan po ang aking opinion dito sa bagay na to. Kaya, kung sinasabi nyo, magkakaroon ng constitutional crisis, dalawang bagay po yan. Meron nga pong constitutional crisis kung pinahihina nyo yung lower house. Sinira nyo yung proseso sa lower house. Ang option dyan, since ang nagkamali rito ay Supreme Court, bakit hindi natin ibalik sa Supreme Court yan? Sila ang magkaroon ng mahinang stand dito. At least yung Kongreso
hindi ma-break yung kanilang proseso na sinusundan ever since. Doon pa sa mga nakaraang impeachment cases. Ito na po ang nasusunod na i-break ng Supreme Court. So ano ang magiging constitutional crisis dito? Yung move ng Supreme Court, hayaan nyo sila ang mag-correct. Hayaan nyo sila ang mag-correct ng error na ginawa nila. And in time, maayos din yan. Huwag na lang nilang ulitin, nagibain. Huwag nilang ulitin, nasirain ang tamang proseso diyan sa Kongreso. Yan po ang aking 2 cents worth. Hanggang dyan na lang po muna tayo. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, for joining me today. At para po doon sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button at paki-share na rin po para lumaki ang ating community at maraming makarinig, makaalam dito sa ating mga discussion sa aking munting channel. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at magkita-kita po tayong muli.